Magandang araw po. Ako po pala si Princess Iris Baliber mula sa BSED Filipino 4B. Isa po ako sa mga reporter ng aming grupo, ang Group 14. At dahil na talakay na po ni Ma'am Lilibet ang French literature, ngayon naman po ay tatalakayin ko ang German literature. So, bago po ako magsisimula, narito po muna ang tatlong objectives. At the end of this topic, shall be able to identify the distinct characteristic of each period in German literature, analyze the key writers and their contribution during each period, explain the historical and cultural context that influenced the emergence of each period. So, German literature is rich and diverse, covering various periods, each with its own unique features and contribution. In this report, we will examine the main periods of German literature, from the medieval period to the Dizem. We will discuss the important authors, their works, and the historical and cultural context that shape each period. By comparing and contrasting the periods, we will understand the development of German literature and its continued influence on the world. So, the Germany, a federal parliamentary republic in Western Central Europe, and the most populous member state in the European Union, the major economic and political power of the European continent, and a historic leader in many theoretical and technical fields. Known for its rich cultural and political history, Germany has been the home of many influential philosophers, music composers, scientists, and inventors. German is the official and predominant spoken language in Germany. It is one of 23 official languages in the European Union and one of the 3 working languages of the European Commission. So, sinasabi po dito na ang Germany ito daw po ay isang bansa na ang sistema ng pamahalaan nila ay nahahati sa pagitan ng pamahalaan at estado o federal. Ito daw po ay isang republika kung saan ang mga mamamayan dito ay pumipili ng kanilang mga kinatawan sa parliament. Ang parliament naman ang naghahalal ng chancellor o punong ministro. Matatagpuan nga ang Germany sa Western Central Europe. Ang Germany ang may pinakamaraming populasyon at ang may pinakamaraming taong naninirahan sa lahat ng mga bansang member ng European Union. Ang Germany ay isang malaking bansa na may malakas na ekonomiya at may malaking impluwensya sa politika sa Europa. Ang bansang ito ay may mahabang kasaysayan sa pangunguna sa iba't ibang larangan ng teorya at teknolohiya. Kilala din ang Germany sa kanyang mayamang kultura at kasaysayan ng politika. Maraming mga magagaling at maimpluwensyang mga philosopher, mga music composer, mga scientists at mga inventors. German is the official and predominant spoken languages in Germany. So, isa ang German languages na sinasalita sa 23 na wika sa European Union at isa din ang wikang German na ginagamit sa tatlong wika na ginagamit sa European Commission, ang executive branch ng European. Ang panitikan ng Germany ay nakatuon sa wikang panitikan. Ibig sabihin po lahat ng mga akdang pampanitikan na nakasulat sa wikang German, kahit nagmula pa ito sa ibang bansa, ay kabilang ito sa panitikan ng Germany. So tulad nga po ng nobela ni Franz Kafka na nagmula ito sa Austria. Isa siyang Austrian na manunulat. At dahil ang nobela ay nakasulat sa wikang German, kinilala ito at kabilang nasa German literature. Ibig sabihin po ang German literature ay tungkol sa wika at kultura ng mga taong nagsasalita ng German. Hindi lamang po ito nakabase sa isang bansa.
Yan. At narito naman ang time periods of German literature. Ang medieval German literature. At ang the Baroque, Enlightenment, Storm on Drang, at ang mga theory ng mga akdang German, Classicism, Romanticism, at ang Young Germany, Naturalism, Expressionism, and Dadaism. So, ang mga ito po ang magiging daloy ng ating discussion sa mga oras na ito. So, unahin naman po natin ang medieval German literature. So, ayon po sa nakasulat, ang panitikan ng Germany ay nagsimula noong panahon ng Carolingian Empire noong 8 hanggang 9 century. Noong panahong ito, ang mga akda ng German ay nakasulat sa Latin. Ang Latin ito yung wika ng kanilang simbahan at sa edukasyon. Kadalasan ang mga akda na nakasulat sa Latin ay tumutukoy sa mga relihiyoso tulad ng mga sermon ng buhay ng mga santo. Katagalan, nagsimula silang sumulat sa Old High German. Ito yung sinaunang version ng wikang German. Ang Muspelli ang isa sa mga halimbawa ng akda sa Old High German. Ito ay isang tulang pasalaysay tungkol sa katapusan ng mundo. At ang Hildebrands Lied naman ay itinaguri ang the most famous work in OHG o Old High German. Ito naman ay isang maikling tula na may temang heroic. Gumagamit ito ng alliterative verse kung saan ang mga salita sa isang linya ay nagsisimula sa magkaparehong tunog. Ito ang nag-iisang akda mula sa isang malawak na tradisyon ng pagkikwento sa pamamagitan ng bibig o oral tradition. Ang Hildebrands Lied, ang kwento nito ay tungkol ito sa tunggalian ng ama at anak na hindi nila nakikilala ang isa't isa. Ito ay nagpapakita ng mga pagpapahalaga at paniniwala ng mga sinaunang German tungkol sa karangalan at kapalaran. Yan. At narito naman ang mga mahalagang gawa noon sa medieval German literature. The Evangeline Book o Gospel Harmony, ito naman ay isang akda na isinulat ni Alfred von Weissenberg. The Evangeline Book ay nangangahulugan itong aklat ng mga ebanghelyo ng Biblia. Ito ay ang pinagsama-samang mga kwento mula sa 4 na ebanghelyo ng Biblia na sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Isa itong kwento ni Jesus sa paraang mas madaling maintindihan ng mga taong nagsasalita ng Old High German. The short but splendid Longwest Lied, ang Longwest Lied ay isa namang maikli ngunit magandang tula na nagdiriwang sa tagumpay ni Haring Louis III ng West Francia laban sa Viking noong 881. Nagpapakita ito ng pagpapahalaga sa katapangan at pagtatanggol sa Kristyanismo laban sa mga pagano. So, in the northern dialect of Old Saxon, a life of Christ in the style of a heroic epic known as the Hillian. So, ang Hillian ay isa ring akda na isinulat sa Old Saxon. Ang Old Saxon ay isang sinaunang dialekto ng German na sinasalita sa Hilagang Germany. Ito naman ay nagsasalaysay ng buhay ni Jesus, ngunit ang style nito ay isang heroic epic. Katulad ng mga kwento ni Achilles o ni Beowulf. So, inilarawan ng kwentong Hilyan na si Jesus bilang isang magiting na mandirigma at hari na nagpapakita ng impluwensya ng mga tradisyong German sa pag-unawa sa Kristiyano. Yan. At narito naman ang mga naging authors at ang mga akda mula sa High Middle Age sa German literature. So, ang Herzog Ernst, so isa itong akda na isinulat sa panahon ng Middle Age. Ang kwento nito ay tungkol sa isang hari na nagngangalang Herzog Ernst. Ito ay isang uri ng epikong kwento na puno ng pagkikipagsapalaran, kabayanihan at mga aral tungkol sa katapangan at katotohanan.
So isa itong kwentong epiko na nagpapakita kung paano naglalaban-laban ang kabutihan at kasamaan at nagtuturo ng mga mahalagang aral sa moralidad. At si Henrik Bone Friberd ay kilalang makata at manunulat rin noong High Middle Age na sumulat ng mga panitikan na may kaugnayan sa mga paniniwala sa relihiyon at kabayanihan. Kadalasan nakasulat ang kanyang mga akda sa anyo ng mga tula na sumasalamin sa mga paniniwala at kultura. Ang kanyang mga tula ay tungkol sa kabutihan, pagmamahal, pananampalataya, at ang pag-asa sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. At si Ulrich von Torheim naman ay isa rin itong kilalang manunulat ng epiko. Kilala siya sa pagsulat ng mga kwento tungkol sa kabayanihan at mga makapangyarihang tauhan sa panahon ng Middle Age. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng mga temang may katapangan, katapatan, at ang pakikibaka laban sa kasamaan. Si Rodolph Boone Ems naman ay isang makata na sumulat ng mga epikong tula na naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at kabayanihan sa panahon din ng Middle Age. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng mga kwento ng mga bayani na nagliligtas sa kanilang bayan sa panganib. At si Conrad von Wurzburg, isa namang maimpluwensyang manunulat na sumulat ng mga panitikan na naglalarawan ng kabutihan, kabayanihan at relihiyosong mga aral. Ang kanyang mga akda ay nagtuturo ng mga mahalagang moral na nais niyang iparating sa mga mambabasa. At si Henrik Fromlab, isang makata rin na kilala sa kanyang mga tula na nag-aawitan tungkol sa Diyos at relihiyon na naging popular sa panahon ng Middle Age. Ang kanyang mga akda ay nagpapahayag ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos na nagsisilbing gabay sa espiritual ng buhay. At si Rinmar der Alte, isa ring makata at manunulat na sumulat ng epiko at tula na tumutukoy sa kabayanihan, pag-ibig at relihiyon. Ang kanyang mga gawa ay nagpapakita ng mga katangian ng isang tunay na bayani at ang kahalagahan ng moralidad sa panitikan. Kasunod naman ay the Old High German. So tinatayang tumagal hanggang kalagitnaan ng 11th century. Ibig sabihin po ang mga akda na isinulat noon sa wikang Old High German ay karaniwang gawa hanggang sa mga taong 1050. At ang Early Middle High German, ito ang ikalawang bahagi ng ika-11th century. So mahirap pong matukoy kung kailan ang eksaktong pagbabago ng wika mula sa Old High German hanggang Early Middle High German. So ganito na lang, isipin na lang po natin na ang panitikan sa Old High German ay parang isang ilog. Isang ilog pa lamang, at nang maging Early Middle High German na ito ay naging dagat na. So lumawak na ang kanilang panitikan noong Early Middle High German na. Ang Annalide ang pinaka namumukod tanging halimbawa ng panitikan sa Early Middle High German o EMHG. Ang tulang Annalide ay tungkol ito sa kasaysayan ng mundo mula sa pananaw ng relihiyong Kristiyano. Pinapakita ng tulang ito kung paano tinitingnan ng mga tao ang mundo sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Yan. Dumako naman po tayo sa the Baroque. So, the Baroque period. Ito po ay itinuturing isa sa mga pinakamabungang panahon sa panitikan ng Germany dahil maraming mga manunulat ang sumikat noong panahong ito. So maraming mga akda ang nailathala, maraming mga idea at estilo ng pagsusulat ang umusbong sa panahon ng Baroque. At marami ding mga manunulat ang sumulat ng mga karanasan at paghihirap ng mga tao dulot ng 30 Years' War, isang malaking digmaan na naganap noon sa Europa. Isinulat nila sa pamamagitan ng mga tula at prosa upang ipakita ang mga pagsubok at hirap na naranasan ng mga tao noong panahon ng digmaan. So ang nobelang Simplicissimus na isinulat ni Grimmelshausen
ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang batang lalaki na walang muwang. So ang nobelang ito ay parang isang pelikula na nagpapakita ng mga pagsubok at karanasan ng isang karakter sa gitna ng isang magulong panahon. Ito ay nagbibigay ng aral tungkol sa buhay at lipunan. Ito ay naging pinakatanyag na nobela sa panahon ng barok. Yan, at narito naman ang dalawang pinakatanyag na manunulat sa panahon ng barok. Ang sumulat tungkol sa mga trahedya ay sina Andreas Gray Powys, at siya ay kilala sa pagsulat ng mga trahedya sa teatro at mga tula na naglalarawan ng mga paghihirap ng buhay. At si Daniel Caspar von Lohenstein ay siya rin ang sumulat ng mga trahedya na may temang politika at moral. Ibig sabihin po noong panahon ng barok sa Germany ay hindi lamang mga magagandang bagay ang pinagtuunan ng pansin sa kanilang panitikan. Mayroon ding mga manunulat na naglakas loob na talakayin ang mga madidilim na aspeto ng buhay at lipunan. Yan. So, dito naman po tayo sa Enlightenment. Ang enlightenment po na ang ibig sabihin ay pagliliwanag o pagbibigay liwanag. So tinatawag itong Age of Reason o panahon ng katwiran. Nagsimula ito noong 1700 sa Europe. Ito ay nagsimula dahil sa kagustuhan ng mga tao na palitan ang mga lumang paniniwala tulad po ng mga pamahiin o sobrang pagtitiwala sa tradisyon at relihiyon. So papalitan ng katwiran, kaalaman at mga katotohanan. Sinasabi nila na kailangang ilawan ang isip ng mga tao para malaya silang makapag-isip at mapabuti ang buhay ng lahat. Ang mga tao noon ay mas nagtitiwala sa isip, pag-aaral at mga katotohanan kaysa sa tradisyon o relihiyon lamang. Noong 1600, sinabi ni René Descartes ang katagang, "Kung nakakapag-isip ako, ibig sabihin narito ako." At si Newton naman ay nag-aral ng mga bagay tulad ng gravity, mga puwersang humihila sa mga bagay pababa. So at noong 1700s naman, sina Voltaire at Kant ay nagsabi na dapat mayroong kalayaan, katarungan at karapatan ng mga tao. Ang mga leader noong panahon ng Enlightenment ay nagsabing dati nang madilim ang mundo. Noong pagkatapos ng pagbagsak ng Imperyong Romano. Maraming tao ang naniniwala sa mga hindi kapanipaniwalang mga bagay na ang hari daw at reyna ay may sobra at kakaibang kapangyarihan. Sinasabi nila na kailangang baguhin ito para gumanda ang buhay ng lahat at ayon din sa kanila noong dati kapag may sakit, umaasa sila sa pari o albularyo at naniniwala sila sa engkanto o dyablo. Sa panahon ng Enlightenment, nag-aral sila ng katawan ng tao para malaman kung paano gamutin ang may sakit. At natuklasan din nila na ang kidlat ay natural lang o hindi ito isang parusa o galit ng Diyos. At noon ang reyna at hari ang nagdidesisyon ng lahat tulad nga ng haring si Louis XIV ng France na sinabing ako ang bayan. Sa panahon po ng Enlightenment, sinasabi ng mga pilosopo na dapat bigyan ng kapangyarihan ng mga tao at maaaring alisin ang mga pinuno kung hindi nila kayang protektahan ang mga tao. Habang nangyayari ang pagbabago sa panahon ng Enlightenment, may mga bagong estilo naman sa musika at sining. Nakikita ang kalagahan ng kaayusan, katotohanan na mula sa mga sinaunang Greece at Roma. Sa musika, ang High Baroque music noong 1680 hanggang 1750, ang mga kompositor tulad nina Bach, Handel at Vivaldi ay gumawa ng musika na maayos ang istruktura at may damdamin. Ang halimbawa nga nito ay ang Four Seasons ni Vivaldi na tungkol sa mga panahon ng taon kung ano talaga ang nakikita sa kalikasan. At sa New Classical Arts noong 1760 hanggang 1830, ang mga pintor tulad ni David ay gumamit ng mga kwento mula sa Greece at Roma.
may tuwid na linya at maayos na pagkakaguhit. Ang halimbawa nga nito ang kamatayan ni Socrates na nagpapakita ng taong naniniwala sa kanyang mga prinsipyo. Kaya ang enlightenment po ay hindi lamang pagbabago, kundi lalong pinaganda at pinalakas ang panitikang German. Ginawa itong mas makabuluhan sa buhay ng mga tao. Yan. At dumako naman po tayo sa Sturm und Drang. So, nangangahulugan po itong storm and stress. Isa itong kilusan sa panitikan ng Germany. Pinapakita nito ang mga damdamin ng kabataan, emosyon at kalayaan sa pagsulat. Ang mga manunulat ay nagsusulat ng mga akda na puno ng damdamin, pag-ibig, paghihirap at paglaban sa mga batas at tradisyon. Nagsimula po ito mula 1767 hanggang 1785. Ito yung huling bahagi ng ika-18th century. Ang kilusang ito ay nagpapahayag ng damdamin at kalayaan, nagpapakita ng pagtutol sa mga nakasanayang pananaw noong panahong ito. Itinuturing ng Germany ang Sturm und Drang ay isang maimpluwensyang kilusan sa kanilang panitikan na nagpasigla sa mga tao na ipakita ang kanilang damdamin at kalayaan sa pagsulat. Yan. At narito naman ang mga manunulat sa panahon ng Sturm und Drang. Si Goethe ang sumulat ng Gottsbund Berlichingen noong 1773. Itinuturing itong unang malaking drama sa Germany. Sumulat din siya ng Die Leiden des Jungen Werders o mas kilala sa The Sorrow of Young Werder. Isa itong nobela na nagdulot ng malaking usap-usapan. Ito ay tungkol sa isang batang lalaki na nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Ipinapakita nito ang matinding damdamin at paghihirap ng kalooban na karaniwan sa panitikan ng Sturm und Drang. At si Cheheller naman ang sumulat ng dulang The Robbers. Tungkol naman ito sa dalawang magkapatid na naghimagsik laban sa lipunan. Makikita sa dula ang paglaban ng mga tao sa otoridad at pagpapahalaga sa kalayaan. At sumulat din siya ng ibang dula para sa paghahanda ng kilusang romanticism. Si Klopstock naman ay ang kanyang mga akda ay nagbibigay diin sa damdamin at relihiyon. Ang kanyang mga tula ay nagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya at pagpapahalaga sa mga personal na karanasan. At si J.M.R. Linz, isang manunulat din sa panahon ng Sturm und Drang, at ang kanyang mga dula ay naglalarawan ng mga paghihirap ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng mga problema sa lipunan at kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa. At si Friedrich Müller, isa ring manunulat ng mga dula at tula na tungkol sa pagmamahal sa kalikasan at simpleng pamumuhay. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan at kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili. So, umiral din noon ang chapbook yan, sa panahon ng Sturm und Drang. Dahil ito ay maliit, mura at madaling maipamahaging aklat, binubuo ito ng mga kwento, tula, alamat o balita. Ang chapbooks para siyang, kung sa Pilipinas, ang chapbooks ito ay parang mga comics book na nabibili lamang sa mga tindahan o sa bangketa. Pinapalaganap ang chapbooks noon sa panahon ng Sturm und Drang sa Germany upang maipaabot sa mga ordinaryong mamamayan ang mga mahalagang impormasyon at paraan ito para sa pagpapalaganap ng kultura ng German. So sa pamamagitan ng chapbooks, marami ng manunulat ang sumikat at napalaganap na ang kanilang kultura at unti-unting umunlad ang kanilang panitikan. Yan. At dumako na tayo sa classism. So, it refers generally to high regard for classical antiquity as settings, standards for taste which the classicist seeks to emulate. So, sabi dito na ang classism o klasismo ay isang paraan ng paggawa ng sining, architecture, panitikan at musika. Sobrang hinahangaan ng mga tao ang gumagawa gamit ang classism, katulad ng mga gawa ng mga sinaunang Griego at Romano.
Naniniwala sila na ang paraan ng paggawa ng gamit ang classism ay sobrang ganda at tama. Kaya't ginagamit ito upang gawing modelo o halimbawa para lumikha ng sariling gawa. Tulad sa panitikan, ang dula ni ang dula na ginawa ni Gotthold Ephraim Lessing na pinamagatang Nathan the Wise. Isa itong pangunahing dula sa classism sa Germany. Ito ay hango sa mga mahalagang katarungan at pag-unawa mula sa klasikal na filosofiya at sumusunod ito sa mga paraan ng classism, may kaayusan at malinaw na katangian. Ang isang dula ng classism ay kailangang sundin ang mga tuntunin. Kailangan ang tamang lugar, oras at ang aksyon. Kailangan ang buong kwento ng dula ay nangyayari sa iisang lugar lamang at ang mga kaganapan ay mangyayari lamang sa loob ng 24 oras. At ang aksyon ay may iisang kwento lamang, walang dagdag na mga kwento o side story na makakagambala sa pangunahing kwento upang maging maayos, malinaw at organisado ang isang dula upang ito ay madaling maunawaan ng mga tao. Ito ang mga alituntunin o paraan ng isang akdang classism o klasismo. It is usually contrasted with Romanticism. The art of classism typically seeks to be formal and restrained. Sinasabi dito na ang Romanticism ay iba sa classism sa paraan ng pagpapahayag. Ang Romanticism kasi ay binibigyang diin ang emosyon, individualismo at kalayaan sa paggawa. Ang classism naman ay may layuning maging formal at hindi masyadong pinapakita ang emosyon. Ipinapakita ang pagiging formal, tama at makatotohanan ang estilo ng isang akda. Yan. At dumako na tayo sa Romanticism. So, unang lumaganap ang Romanticism sa Germany noong 1790s hanggang sa huling bahagi ng 18th century. Ang mga akda ni na Johann Wolfgang von Goethe at ni Friedrich Schiller ang unang lumabas upang matugunan ang mga idea noon sa panahon ng Enlightenment. Binigyan diin ang prioridad ng damdamin, kalikasan at ang individual. Ang mga kwentong pambata at mga kwentong pambahay noon ng magkapatid na Jacob at Wilhelm Grimm na pinamagatang Kinder and Hausmärchen noong 1812 ay isang halimbawa ng Romanticism dahil ang tema nito ay tungkol sa katapangan, katarungan, pag-ibig sa pamilya at may malungkot na kaganapan sa kwento. Kaya tinuturing itong isang akda ng romantisismo dahil tumutukoy ito sa mga damdamin at karanasan ng tao. Ang mga kwento naman ng Cinderella, Hansel and Gretel ay isa ring mga halimbawa ng romanticism. Bukod sa mga kakaibang pangyayari at mahiwaga, ay sumasalamin pa rin ito sa makapangyarihan ng pag-ibig, takot at katapangan. Ang romantisismo ay nagpapahalaga at tumutuklas sa mga likas yaman ng isang bansa, tulad ng mga kwentong bayan, alamat at wika. Noong panahong iyon ay hinanap ng mga German ang kanilang sariling pagkakilanlan bilang isang bansa at ang mga kwentong bayan ang nagsisilbing paraan upang ipakita ng German ang kanilang kasaysayan at mga halaga ng mga mamamayan. Ang The Source of Young Werther ni Goethe noong 1774 ay isa ring romanticism dahil ang kwento nito ay nagpapakita ng matinding emosyon. Ang tauhan dito na si Werther ay nagdurusa sa pag-ibig na hindi napapansin ang kanyang pag-ibig at sa huli siya ay nagpasyang magpakamatay. Kaya sa panitikan ng German, ang klasismo ang kanilang naging pangunahing estilo sa paggawa ng mga akda noong unang bahagi hanggang ikalawang bahagi ng 18th century dahil nakuha nila ito sa mga sining ng Grace at Rome. Ngunit nung huling bahagi na ng 18th century hanggang 19th century, unti-unti nang naging sikat ang romanticism at napalitan na ang klasismo o ang classism bilang pangunahing paraan ng pagsusulat ng panitikan. Yan, at ang kasunod naman ay The Young Germany.
So, ang Young Germany, isa itong pangalan ng isang grupo ng mga batang manunulat at mamamahayag ng Germany. Lumitaw sila noong nagbabago na ang mundo noong taong 1830 hanggang 1850 dahil sa mga bagong idea tulad ng pagkapantay-pantay ng mga tao, pagbabago sa paraan ng pamumuhay at bagong paraan ng pamamahala. Sa madaling salita, nabuo sila dahil gusto nilang baguhin ang lipunan. Gusto nila ng mas makabago, yung pantay at demokratikong bansa ang German. Ang mga sikat na miyembro rito ay sina Heinrich Heine, Ludwig Born, Karl Gotzno at Theodor Mann. Si Heine ay isa sa pinakamahalagang makata sa grupo at si Gotzno naman ay kilala sa kanyang mga kwento at sulatin na tumatalakay sa mga problema ng lipunan. Hindi sila organized na grupo na may mga patakaran na sinusunod, kundi magkakaibang tao sila na pare-pareho ang iniisip laban sa mga lumang kaugalian at tradisyon ng kanilang panahon. A youth movement, sila ang kilusang kabataan na puno ng determinasyon. Nilalabanan nila ang mga lumang kaugalian, paniniwala at istruktura ng kapangyarihan, tulad ng monarkiya at relihiyosong otoridad. Ang Young Germany ang nagsisilbing boses ng kabataan na nangangarap ng mas pantay. Nais nila ng demokrasi o pagkapantay-pantay at makabagong lipunan para sa Germany. The movement produced poets, thinkers, and journalists, all of whom reacted against of romanticism. Ang Young Germany ay tumututol sa romantisismo na binibigyang diin ang emosyon, pantasya, at lokal na kultura. Nais ng grupo na sa pagsusulat ng mga akdang panitikan ay dapat makatotohanan, dapat nakatuon sa mga kasalukuyang isyu sa lipunan. Tulad ng isang halimbawa ng nobela ni Karl Gotzno na may pamagat na Wali Dai Suway Plirin. Ang nobelang ito ay tungkol sa isyu ng kalayaan ng kababaihan at paglaban sa katiwalian na lubos na kakaiba sa mga tema ng romanticism. Ngunit ang grupo ng Germany ay hindi nagtagumpay sa kanilang layunin na baguhin ang paniniwala, politika at lipunan sa pamamagitan ng kanilang akda. Malaki naman ang kanilang naging ambag para sa pagbabago ng panitikan ng Germany. Yan. At dumako naman tayo sa Expressionism. Expressionism is the tendency of an artist to distort reality for emotional effect. Isa rin itong paraan ng paggawa ng akda. Dito, hindi ginagaya ng expressionist artist ang mundo ng eksakto tulad ng nakikita natin. Binabago nila ang hugis, kulay, usukat ng mga bagay para maiparating kung ano ang nararamdaman nila o ano ang makikita nila sa bagay na iyon. Basta't maiparating ang emosyon, hindi mahalaga kung tama ang itsura. Tulad ng nasa larawan ng obra ni Max Beckmann. Naging bahagi siya ng German Expressionism dahil kilala siya sa kanyang mga gawa na may mga malalalim na kahulugan tungkol sa digmaan at pagkasira ng lipunan. Ang isa sa kanyang kilalang obra ay ang The Night. Yan. So kung napapansin nyo sa larawan, yan ang The Night noong 1918. Ang larawang ito ay binago niya ang hugis at kulay ng mga tauhan at espasyo para ipakita ang karahasan at kalituhan ng unang digmaang pangdaigdig. Ang mga kulay ay madilim at mapang-api, habang ang mga katawan ng tao ay paikot-ikot at hindi pantay para iparating ang takot at kawalan ng pag-asa. So, expressionism is exhibited in many art forms, including painting, literature, film, architecture, and music. Ang expressionism ay hindi lamang isang uri ng sining na maaari din itong gamitin sa panitikan. Mga dula na puno ng madilim na emosyon, sa mga pelikula, mga nakakalitong script na nakakaramdam ka ng kalituhan at pangamba. Sa music, mga hindi ginagamit ang tunay na tono, may mga matinding emosyon ng pag-awit. At sa architecture, mga gusali na kakaiba ang disenyo, hindi sumusunod sa tamang hugis o tradisyonal na hugis.
Malaki ang ambag ng expressionism sa German literature dahil dito nabago ang pamamaraan ng kanilang pagsulat mula sa wika gamit ang mga maiiksing salita, mga matatapang na pangungusap at hindi karaniwang wika na naging batayan para sa mga susunod na estilo ng mga akda. Yan. At ang panlas ay ang Dadaism. Ang Dadaism o Dada ay isang kilusang pangkultura na lumitaw noong unang digmaang pandaigdig. Hindi lamang ito nakatuon sa isang uri ng sining, kundi kumalat na rin ito sa panitikan lalo na ang tula, teatro at graphic design at mga visual art. Nabuo ang Dadaism sa Germany dahil sa resulta ng pagkabigla at galit ng mga artist at manunulat sa karahasan ng digmaan at ang isa pang dahilan na pinaniniwalaan nila kung bakit lumitaw ang Dadaism ay dahil sa matigasin na pagiging makatwiran ng lipunan. Ang isang halimbawa nito ay ang sound poetry ni Hugo Boll. Ang Karwanis, sinasadya niyang walang kahulugan ang mga salitang ginamit para ipakita ang kawalang katwiran ng digmaan. Sa Germany, lalo na sa Berlin, ang Dadaism ay naging sentro ng mga manunulat na gustong iparating ang kanilang protesta sa pamamagitan ng di karaniwang paraan ng pagsulat. Ang mga akda ng German na may mga temang tungkol sa protesta, laban sa digmaan at karahasan, tungkol sa pagtanggi at pangangatwiran, yung tungkol sa mga isyo ng kasarian at pagkakaiba-iba, yung mga akdang may magulong mga kahulugan, hindi maayos ang kahulugan ng mga salita, magulo ang pagkakaayos ng teksto, at mga akdang may mga isyo ng lipunan. Ang mga akdang ito ay mga akdang Dadaism noong panahon ng 1916 hanggang 1923, pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ang Dadaism ay hindi layunin ang lumikha ng maganda o makabuluhang sining, kundi para tanungin ang mismong kahulugan at halaga ng sining at lipunan. Ibig sabihin po, ang Dadaism ay hindi gustong sirain ang sining o lipunan, kundi gusto nitong sabihin na kailangang mag-isip tayo ng bago at mas mabuting paraan ng pamumuhay at paglikha ng sining. Gusto nilang sabihin na hindi dapat tayo basta sumusunod sa mga bagay na matagal nang nandyan. Kailangan nating tanungin kung tama pa ba ito. Yan. At narito naman ang conclusion. The journey through the different periods of German literature reveals a rich tapestry of ideas, style, and influences. From the epics of the medieval period to the radical experiments of Dadaism, each period has left an indelible mark on the history of literature. By understanding the distinctive features, key writers, and historical and cultural context of each period, we have gained a deeper appreciation for the development of German literature and its ongoing contribution to the world of letters. So hanggang dito na lang po ang aking report. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at narito po ang aking reference. Yan. Thank you po.